Magandang gabi mga kababayan. Ako ang inyong gabay sa laberinto ng politika, ang lalaking hindi natatakot magsabi ng totoo kahit pa sumigaw ang langit at bumaksak ang mga bituin kung meron man dito sa Pilipinas. Ngayong gabi, pag-usapan natin ang pinakamainit na laban sa 2025, ang eleksyon sa Senado. Sino ang magwawagi? Sino ang mabubura sa balota ng bayan? At bakit nga ba parang pelikula ni FBJ ang drama ng politika natin? Kung gusto mong malaman ang sagot, manatili dyan at huwag kang bibitaw. Pero bago ang lahat mga kaibigan, i-click mo na ang subscribe button dyan, i-like mo rin ang video at i-share sa mga kaibigan mong adik sa balita. Kasi dito, hindi kami nagpapaligoy-ligoy, diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. Ngayon mga kababayan, armasan natin ang ating isipan ng impormasyon mula sa pinakabagong survey ng Pulse Asia at social weather stations hanggang March 2025. At habang hinintay natin ang Mayo 12, ang araw ng eleksyon, pag-aralan natin ang mga kandidato, ang kanilang mga diskarte at ang pulso ng bayan. Kaya't maghanda ka na dahil ito ay isang 90-minutong paglalakbay sa puso ng demokrasya o kung minsan sa kaguluhan ng demokrasya. Una sa lahat, bakit mahalaga ang 2025 Senate election? Simple lang mga kababayan, ang Senate ang gatekeeper ng ating batas. Sila ang mag-aaproba ng budget, mag-iimbestiga sa mga iskandalo, at oo, sila rin ang magiging hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At habang sinusulat ko ito, nasa The Hague pa rin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nahaharap sa kaso ng International Criminal Court. Kaya't ang tanong, paano naapektuhan ang mga pangyayaring ito ang laban sa Senado? Ayon sa Pulse Asia, mula March 23 hanggang March 29, 2025 at social weather stations mula March 15 hanggang 20, may malinaw na larawan na ang mga botante. Pero mga kaibigan, ang mga survey ay hindi Biblia. Snapshots lang ito na sentimento ng bayan. At ang bayan natin parang telenovela, puno ng plot twist. Ang top 12 o ang tinuturing na Magic 12 ang may mga pinakamalaking chance ang manalo sa 12 upuan sa Senado. Pero tanong, sino ang nanguna at bakit? At bakit nga ba may mga kandidatong nasa tuktok ngayon ay halos malaglag na sa listahan? Halina't alamin natin. Simulan natin sa mga hinintay natin. Ang mga nangunguna sa karera ayon sa Pulse Asia, March 2025, ang numero unong kandidato ay si Christopher Bongo, no? Sa 61.9 voters preference. Si Senator Bongo ay parang jeepney na hindi maawat sa EDSA, pero sa SWS nakatali siya kay Erwin Tulfo sa 42%. Kaya't may laban pa rin. Ano ang sikreto ni Bongo? Simple, ang tatak Duterte. Kahit nasa kulungan si Digong, ang kanyang base ay solidong-solidong sumusuporta kay Go. Pero mga kaibigan, ang tanong, hanggang kailan kaya tatagal ang momentum na ito? Pangalawa, si Erwin Tulfo na may 51.1% sa Pulse Asia, pero dating nangunguna sa 62.8% noong Enero. Si Tulfo kasama ang kanyang kapatid na si Ben ay may kilalang broadcaster na parang superhero sa mata ng masa, laging handang tumulong sa mga hinihintay ng hustisya. Pero bakit bumaba ang kanyang numero? Hindi posible dahil sa pag-akyat ng kandidato tulad ni Bato de la Rosa na umakyat sa 48.7% sa Pulse Asia mula sa mas mababang ranking noong Enero. Si Bato, ang dating hepe ng pulisya ni Duterte, ay bigla naging sentro ng atensyon dahil sa ICC case. Pero mga kaibigan, hindi ba't polarizing figure siya? Ang mga botante ba ay handang magpatawad sa kanyang papel sa drug war? Ngayon, tignan natin si Tito Soto na may 44.2% sa Pulse Asia at 34% sa SWS. Si Tito Sen, mga kababayan, ay parang adobo. Laging nandyan, laging hinintay. Ang kanyang karanasan at media appeal ay nagbibigay sa kanya ng malakas na pundasyon. Pero napansin ko bumaba siya ng 6 na puntos mula Enero. Ano kaya ang dahilan? Baka kailangan niya ng bagong jingle sa Eat Bulaga. Susunod, sina Pia Cayetano, Bong Revilla at Ping Lacson na nasa gitna ng Magic 12. Si Pia at Bong Revilla parehong re-electionist, suportado ni Marcos Slate, kaya't malakas ang kanilang makinarya. Si Lacson naman, kahit independent, ay may track record na
hinintay ng mga botante. Pero mga kaibigan, pansinin natin, ang mga kandidatong ito ay naglalaro sa ligtas na larangan, walang malaking kontrobersiya, walang malaking pag-akyat o pagbaba. Kaya't ang tanong, sapat ba ito para manalo? Ngayon mga kababayan, may mga bagong mukha na umuusbong. Si Willie Revillame, oo, ang wawawin mismo ay nasa 35.7% sa Pulse Asia. Sino mag-aakala ng lalaking nagbibigay ng bigas sa TV at magiging seryosong kandidato? Pero mga kaibigan, huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng masa. At si Philip Salvador na biglang sumikat sa 30.9% dahil sa kanyang loyalty kay Duterte. Para pelikulang aksyon ha ang kanyang kampanya. Pero ang tanong, kaya ba niyang panindigan ang politika? At bago ko makalimutan, si Camille Villar at Manny Pacquiao ay nasa bingit ng Magic 12. Si Camille, suportado ng Marcos at makapangyarihang Villar clan, ay may 29%. Si Pacquiao naman, kahit dating senador, ay bumaba sa 32% mula sa dating 45%. Ano kaya ang mali? Manny, baka kailangan mo ng bagang uppercut sa kampanya mo. Ngayon, pag-usapan natin mga kandidatong parang roller coaster, umakyat, bumabaksak at minsan halos mahulog. Una, si Amy Marcos, noong Enero, nasa 43.3% siya sa Pulse Asia, kabilang sa top 12. Pero sa Marso, bumagsak sa 25%, nasa 12 hanggang 24th. Ano ang nangyari? Amy, ang sagot, ang kanyang pag-alis sa Marcos State at ang kanyang pagsuporta sa kampanya laban sa ICC case ni Duterte. Mga kababayan, ito ang klasikong kaso ng caught between two worlds. Gusto niyang panatilihin ang Marcos base, pero gusto rin niyang panindigan ang Duterte loyalist. Pero sa politika, ang paglalaro sa dalawang kampo ay parang sayaw sa alambre. Isang maling hakbang, baksak ka. Susunod, si Bam Aquino at Rodante Marcoleta. Si Bam ay may 28.6%, ay malapit sa Magic 12. Pero kailangan niya ng malaking tulong mula sa opposition voters. Si Marcoleta naman, na suportado ni Duterte, ay umakyat sa 28.3%. Isang dark horse na biglang sumulpot. Pero mga kaibigan, tanong, kaya ba nilang lampasan ang mga higante tulad ng Tulfo at Go? At huwag natin kalimutan si Abby Binay, dating nasa top 12, pero sa Marso, wala na siya sa Magic 12 ng Pulse Asia. Ano kaya ang mali? Siguro kailangan niya ng mas malakas na kampanya sa labas ng Makati. Pero mga kaibigan, ang politika ay parang boxing. Hindi sapat na magaling ka sa unang round, kailangan mong tumagal hanggang dulo. Kaya ang tanong, sino magiging susunod na magpapakita ng gilas at sino ang tuluyang malalaglag? Anong palagay mo? I-comment mo sa baba at baka basahin ko ang sugot mo sa susunod nating episode. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ang tunay na boss ng eleksyong ito. Kamu ang mga botante, no? Ayon sa mga survey, ang mga pangunahing issue ng mga Pilipino ay inflation, healthcare, at education. O sa madaling salita, isda at kanin issues. Hindi ito tungkol sa ICC case o sa Marcos Duterte drama. Ang mga botante ay hinintay ng ang mga kandidato may konkretong plano para sa kanilang bulsa, kanilang kalusugan at kanilang mga anak. Tignan natin si Erwin Tulfo, halimbawa ay kilala sa kanyang tulong sa mga mahihirap. Si Bongo ay may health programs na ipinapakita sa kanyang mga ad. Pero mga kaibigan, hindi sapat ang mga ad. Kailangan natin ng mga kandidatong may track record, may plano at may puso. Kaya't ang hamon ko sa inyo, suriin ng mga kandidato. Ano ang ginawa nila noong nasa pwesto sila? Ano ang ipinapangako nila ngayon? At higit sa lahat, kaya ba nilang tuparin ito? At habang papalapit ang May 12, tandaan natin, ang boto mo ay hindi lang para sa 2025. Ito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya huwag kang magpapaloko sa mga jingle o sa mga artista. Gamitin ang utak mo, kababayan. Mga kababayan, narito na tayo sa dulo ng ating ilang minutong paglalakbay. Pero ang laban sa Senado, palalabas pa lang ng gate. Ang tanong, sino mananalo sa May 12? Si Bongo ba ang magpapanatili ng kanyang corona? Si Erwin Tulfo ba si Tulfo ba ang babalik sa tuktok? O baka naman may dark horse na biglang magpakita ng gilas? Ang sagot, nasa kamay mo, botante. Kaya bago tayo magpaalam, gawin mo ito. I-click ang subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo. Kasi dito mga kaibigan, hindi kami nagbibiro. Nagtuturo kami, nagbibigay liwanag at minsan nagpapatawa rin. Sundin mo rin kami sa susunod na episode kung saan pag-uusapan natin ang mga partido at mga kanilang diskarte. At huwag kalimutan, ang politika ay hindi laro ng mga kandidato lamang. Ito ay laro ng bayan. Kaya't maging aktibo, maging maalam, at maging matalino sa iyong boto. Ako pong inyong lingkod at ito ang ating kwento ng demokrasya. Magkita-kita ulit tayo mga kababayan. Bye-bye!